Tayo po ay nagpapatuloy sa Book of Ephesians, mga kapatid. And I hope and I pray na kayo po ay nagagalak na pinag-aaralan po natin yung spiritual blessings na makukuha po natin tangi lamang po sa ating Panginoong Jesus. Medyo hindi pa po ako sanay na walang hawak na mic. But anyway, ang ating po pag-uusapan sa umaga pong ito is the mystery of His will. We are one in Christ. Parang ano po, no? Parang Olympics, no? O kaya, parang nung ano po, di ba, pandemic, we are one. Parang ganun po yung slogan po natin. But this topic is in Ephesians chapter 1, verse 9 to 10 na binasa po ni Pastor Mark. And I hope, mga kapatid, na dala-dala po natin yung ating mga Bible, maging ano man po yan, hardbound or nasa inyo pong mga cellphone. Sabi po dito, sino po dito mahilig manood ng ano po, ng movies? Ano the movies? Pag po kayo mahiya, taas nyo po yung kamay nyo. Diba? Lalo na po, ewan ko po sa mga lalaki po dito, gusto siguro ng mga lalaki yung medyo action-packed, thriller, medyo may mystery. Tama po? Medyo may parang pag-iisipin ka muna, parang aanin ka muna, lilito-lituhin ka muna, kaya pala, ganun pala yun, kaya pala nangyari yun. Yung iba naman po dito, gusto medyo dramatic. Tama po, medyo ang tawag po nila, melodrama, talagang intense, nagsasampalan, nagsasabunutan. Di ba po? Kaya naman, si ganito, may kabet, ganito, ganyan. Di ba po? Lalo na po dito sa atin sa Pilipinas. Whatever the storyline or the movie or the series, ang gusto po natin, maganda yung plot twist. May plot twist, maganda yung plot. Tama po? Kapag ka medyo parang monotonous lang o parang diretso lang yung yung storyline, parang predicted mo na, parang hindi ko gusto yan. Kasi walang bago. There's no something new. Gusto po natin yung parang mapapaano po tayo, parang yung mga nandiyan po sa harapan, yung mga mukhang yan. What? Kaya pala, nangyari pala yun dahil ganito. At isa po sa mga, alam niyo po, isa sa mga kwentong Jollibee, kung familiar po kayo sa mga kwentong Jollibee, ang Jollibee po magaling sa mga plot twist. Tama po? Naalala niyo po yung isang babae na mayroong parang sa unang tingin dalawa yung nanliligaw po sa kanya o dalawa yung may-ari ng puso niya. Familiar po ba kayo doon o hindi? Pero at the end of the story, yung pala, spoiler alert po sa mga hindi nakapanood, i-spoil ko po, ay yung una niyang nakarelasyon ay namatay na. And now, she is ready na pumasok ulit sa isang relationship. Pero kung titignan po natin, along the way, hindi mo alam, kala mo dalawa yung naliligaw o dalawa yung mahal niya, parang sana dalawang puso ko, di ba? Yung ganong pong kanta. And may plot twist sa bandang dulo. At doon natin marireconcile yung buong story. Dahil dun sa twist na yon, magigets po natin yung buong story. When tayo po mga Pinoy, lalo na po, kapag may magandang palabas, pag sa Netflix, may magandang palabas, ano po ba yung mga talagang may plot twist na palabas? Squid Game, Alice in Borderland. Tignan nyo na lang po yung mga ano po na yon. And meron po ngayon sa Pilipinas, may maganda pong teleserye. Sa Netflix, Incognito. Maganda rin po yung pumapalakpak po doon. But, makikita po natin, ang mga Pinoy talagang mahilig sa movie. Tignan nyo na lang po kung may Netflix kayo. Makikita nyo po, pati sa Facebook, pag uusapan talaga yan. At ang mga Pinoy po, mga spoiler. Ang mga Pinoy po, spoiler po yan. Pero, ang gusto ko pong ipaliwanag sa atin, mga kapatid, enjoyable ba ang isang movie kapag yung plot twist ay nireveal na agad? May mga nagsabi po nakaka-relax.
Para na mawala na yung ano, yung, parang uneasy na feeling, di ba? Pero kaya po nagiging magandang isang movie kasi nilalagyan po sa dulo ng plot twist. Di ba? Pero kung alam na po natin sa umpisa pa lang, papanoorin po ba natin? Hindi na. Kunyari, pag may nag-spoil na sa'yo, hindi ko na papanoorin yan, ni-spoil mo na ako eh. Di ba? May spoiler na eh. And that's how we respond sa mga kwento, sa mga stories, sa mga movies or series. And dito po, sa next slide, makikita po natin the mystery of old. Meron pong misteryo sa Old Testament na nasagot sa New Testament. When we say mystery, mamaya po pag-uusapan natin kung ano yung pagpapakahulugan po niyan. He created and sovereignly directed a remarkable story that contained a veiled key bit of information. Every plot, character, and event of his story points God's people in some way to the coming incarnation of his Son, Jesus. We discover the twist in the New Testament which helps make sense of the whole Old Testament story. Let's look deeper at how the twist is unveiled. At sabi nga po natin, we can never, kumbaga, maintindihan yung New Testament without the Old Testament. At hindi po natin pwedeng Old Testament lang kasi hindi po dun tapos eh. The completion ng mga messianic prophecy or mga stories of old, the mystery of old is in the New Testament. So, magkakasama po sila at ang natatandaan ko po lagi pong sinasabi sa akin ng isa sa mga professor ko. Kasi yung iba po extreme pagdating sa Old Testament. Lalo na po sa Leviticus kung saan marami pong mga laws, marami pong mga ceremonial laws na hindi naman po talaga applicable sa atin. So the formula po, may formula po silang ginagamit. Old Testament filtered by Christ is equal to New Testament. So hindi lahat, pero we acknowledge and we recognize the importance of the Old Testament. But without Jesus, hindi po natin siya magigets. Maaari pong magets ng iilan, pero in a wrong context or wrong interpretation. Kaya po mahalaga si Jesus para po siya ang key person in both the testaments that we have, the Old and New Testament. At tandaan po natin, God is the greatest author. He is the greatest author. He is the greatest director. And He is a master storyteller. Hayaan niyo pong basahin ko po muli ang Efeso 1:9 hanggang 10. Ipinaunawa sa atin ng Diyos. Pag sinabi po natin ipinaunawa, nagbigay po siya ng information. Hindi lang po tiny bits of information, but a whole lot of information about this. Ang hiwaga ng kanyang kalooban, the mystery of His will, ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. We are all under Christ. Sabihin niyo nga po, under Christ. Under Christ. Hindi po above Christ, mga kapatid, ha? Hindi, pag sinabi po under Christ, si Lord po ang nasusunod sa ating mga buhay. Hindi po yung asawa po natin, hindi po yung anak po natin, hindi po yung kaibigan po natin, kundi ultimately ang ating Panginoong Jesus. So what is the plan? Sabi po dito, it is the mystery revealed. Let us define the word mystery. Hindi po yan pag sinabing mystery, misteryo o hiwaga, na parang may magic ba, na parang may something magical na nangyari. O kaya naman something, pag sinabi po nating mystery, it denotes parang negative eh. But here, a mystery in the New Testament is something that had at one time been hidden but is now revealed to God's people. Ibig sabihin lang po nito, meron pong mga inilihim ang Diyos sa past o sa nakaraan na ngayon po ay kanyang nireveal
sa kanya pong mga anak. At alam niyo po, 21 times sinabi ni Apostle Paul sa epistle lamang po na ito, sa Ephesians, yung word na mystery. Dahil gusto niya pong i-declare na merong spiritual truth revealed by God in these verses, in this epistle. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 5, wala po yan sa ating screen but I hope na buklatin po natin ang ating mga Bible. Efeso 3:5 or Ephesians chapter 3 verse 5, which was not made known to people in other generations as it has now been revealed by the Spirit to God's apostles and prophets. Yung dati pong hindi ni-reveal, pag hindi pa po nire-reveal, ang tawag po doon, mystery. Sabihin nyo nga po mystery. Mystery. Kumbaga secret pa po. Diba? Tayo po pagka yung kaibigan natin, o kaya kasama po natin, secret lang natin to ha. O pagsasabi kahit kanino, narinig na po ng lahat no? Parang wala pang isang araw, narinig na po ng lahat But this mystery was remained hidden or secret pa lang po, but in the New Testament, it was revealed to us. It is a declaration of spiritual truth. Isipin po natin parang ganito po yan Pag yung isang detective, alam po natin, di ba, yung word na detective, o yung trabaho ng isang detective, hanap po siya ng mga evidence. Tama po? Hanap po siya ng evidence para magkaroon siya ng, sabihin natin hypothesis, magkaroon siya ng conclusion sa nangyari o naganap during that time. Pero, mahihirapan po ang isang detective na mag-come up ng isang conclusion kapag wala pong ebidensya or evidence. Tama po? Lalo na pagka yung crime, sabi po nila there's no perfect crime, di ba? Lalo na kung nearly perfect yung crime, mahihirapan po yung detective. Pero kung nagkamali po yung gumawa ng krimen, madali pong ma-solve ng isang detective yung kaso. Case closed na yan. But tayo po, marami tayong mga cold cases, mga cases unsolved because of lack of evidence. Ano pong gusto kong sabihin? Marami pong ibinigay na ebidensya ang ating Panginoong Diyos para sambahin po natin ang ating Panginoong Hesus. We just need to look sa Bible. Marami po nagsasabi that this Bible is fictional. That this Bible is just a figment of imagination. Pero we need to look deeper sa kung ano po ba o ano po ba itong Bible na, minsan po ba natanong nyo na po, is this Bible real? Kasi marami pong gumagamit nito magkakaiba po ng interpretation. Tama po? Marami pong namamanipulate with this Bible. Pero, kapag kasi sinaliksik po natin ang katotohanan ng Biblia, God will give us wisdom. Not unless, eto po not unless God initiate or to give or reveal the truth, the mystery of His will remain a mystery. Kapag ka po, not unless sabihin ng Lord or gawin ng Lord ito, o kaya ibigay niya yung isang truth, hindi po natin maiintindihan o malalaman po yun. So what is the mystery of His will? Sabi po dito, refers to God's previously unknown plan. At ano po yung plano na yon? To unite all things in heaven and on earth under Christ. In God's kingdom, wala pong Hudyo, walang Gentile, walang Pilipino, walang Amerikano. Lahat po tayo is under Christ. We are all citizens of heaven. Panglangit po tayo. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung panglangit yan. Mukhang panglangit po, no? Panglangit po ba? Yung katabi po natin. Panglangit po yan. Pinili po ni Kristo yan Pinili po ng ating Panginoon yan Sabi po dito, essentially bringing together Jews and Gentiles as one body. Tayo po ay isang katawan. At sino po ang ulo po natin? Ang Panginoong Hesus. Isang katawan po tayo pero hindi po lahat kamay Dalawa lang po yung kamay, di ba?
Mahirap po, parang baka octopus na po tayo niyan, di ba? Kumbaga po, isang katawan po tayo, pero may iba't ibang function po tayo. Kumbaga, hindi po yung isang tao nasa kanya ng lahat, parang yung kanta ni Daniel Padilla, Nesiyene ang lahat, di ba? Hindi po ganun, dahil binigyan po tayo, pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng mga kaloob. Maaaring yung ilan po, medyo marami ng konti yung kaloob, pero yung kaloob po ng Panginoon, na-hone po yan. Napapractice na shape po yan. A concept that was not fully understood before the revelation of the gospel. We are fellow heirs. Next slide po, makikita po natin in Romans chapter 11, verse 25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Sinasabi po ni Paul ito sa mga Hudyo, sa mga Israelita, yung bayang pinili po ng Diyos. Kasi meron pong parang superiority complex. Ito pong mga Israelita na dahil parang sila lang yung pinili ng Diyos, ay sila lang yung maliligtas at sila lang yung makakasama ng Panginoon. But sinasabi po ni Paul dito in Romans chapter 11, yung hiwagang ito na nais po niyang malaman ng mga taga-Israelita, ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Pag sinabi po natin Gentiles, ang short explanation lang po niyan, yung mga hindi Hudyo. Jesus Christ is the revelation of the mystery that was once hidden from generation of old, the mystery revealed to those who will believe. At sinabi rin po yan sa Romans, maging sa Romans chapter 1, na yung mga mangmang, those who are fools, kung titignan po natin, sabi po dito sa Roma chapter 1 verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila ay mga hangal. Yung mga tao po na nagmamarunong sa harapan ng Diyos, na parang sila po yung may alam ng misteryo ng sanlibutan, sila po ay ibinaba ng ating Panginoon. But now, mga kapatid, gusto ko pong i-emphasize yung word na heir or co-heirs. Tagapagmana po tayo, mga kapatid. At kung tagapagmana po tayo, sino po dito matutuwa kung sakaling gagamitin ko na lang po na illustration, si Tito Alex, si Elder Alex. Sino po dito matutuwa kapag nalaman po natin na si Tito Alex ay magbibigay ng tag-1 milyon po sa bawat isa? Hindi. 1 milyong kamatis po. 1 milyong piso. Sino po dito matutuwa? Matutuwa po. Matutuwa po tayo, tama? Sino pong tatanggi sa blessing, di ba? Mga kapatid, tayo po ay tagapagmana. Pakisabi nga po sa katabi mo, tagapagmana ka. Pag ikaw tagapagmana ni Henry C., di ba? Sa'yo na yung isang SM, pili ka na lang anong SM. Ang pipili mo, ay, SM North daw po. Malaki po yung SM North eh. Pag tagapagmana ka, kumbaga, you act like kung sino man yung nagbigay ng mana sa'yo. Tama? We are fellow heirs. Hindi lang po mga Hudyo, kundi tayo mga Hintil din po ay tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoon and all the spiritual blessings. May access po tayo.
At kung may access po tayo, wag po tayong matakot mag-pray at magsabi sa Panginoon if we have the access. So, ano po yung obligation, mga kapatid? Do you live your life as one created specially for Jesus? Are we living this life? Kanina kinanta po natin yung build my life. Are we living our lives for Jesus? Amen po ba? Think about our agenda, our goals, our plans, our calendar, our motives. Kasama po ba si Jesus sa mga plano po natin sa buhay? Amen po? Amen. Can we honestly say that we are thrive on living for His glory and not for our own? And number 2, mga kapatid, the person, ang ating Panginoong Jesus. Without Jesus Christ, everything is in vain, is useless, is futile, is wasted, mga kapatid. Everything is in vain without Jesus Christ. Ganun po kaimportante yung persona at yung ginawa po ng ating Panginoon, the person and work of Jesus Christ. Sabi po dito, Christ is the object of the mystery. Without Christ, hindi po natin maiintindihan yung plano ng Diyos. Without the birth of Christ, the plan of salvation is incomplete. Without the death of Christ, yung pagkamatay po ni Kristo, wala pong pagpapatawad ng mga kasalanan. Without the resurrection of Christ, yung ating pong pananampalataya is in vain. Wala pong halaga kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoon. Kasi kung hindi po nag-resurrect ang ating Panginoong Isus, 1 Corinthians chapter 15 or chapter 14, our faith is useless. Parang katulad lang po tayo ng mga taong sumamba rin sa iba na nagsasabing sila yung Messiah. But our Christ is risen from the dead and now at the right hand of God, mga kapatid. And that's something na dapat po nating panghawakan. And hindi lang po siya nag-resurrect, babalik po siya, mga kapatid. Babalikan niya po tayo. Ang sarap po nun, di ba? Na tayo po ay babalikan niya. Without the second coming of Christ, our hope is lost. Christ is the hope of glory. Sabihin niyo nga po, Christ is the hope of glory. Christ is the hope of glory. At ito pong hope na ito, hindi po ito parang wishful thinking na, Lord, sana po bumalik ka. Hindi po siya ganun. It is a confident, expectant, joyful knowledge that we are being changed. Tayo po ay binabago ng Diyos. And one day we will see God, we will see Jesus face to face. Amen po? Pero habang hinihintay po natin yon, sabi po dito, dapat meron pong nagbabago sa ating pong mga buhay. Why is the mystery revealed? Bakit po inireveal ng Lord? Pwede naman niya sabihin na pabayaan niya na lang po tayo. Tama? Pwede naman po na hindi niya na lang i-reveal yung mystery. Manatiling mystery yung sa Old Testament. Simply because of the sovereignty of God, His divine good pleasure. Wala po tayong say kung ano po yung gustong gawin ng Diyos. Tama po? Alam niyo po, dapat po natin maunawaan, sino po ba tayo? Para questionin ang ating Panginoon. But rest assured that His pleasure is not yung pleasure na meron po tayo. It is not the kind of pleasure that we know or we experience. Sometimes yung pleasure na gusto natin, yung nakakapag-please sa ating mga selfish desires. Di ba po? But in God, His pleasure is good and perfect. Kaya matitiyak po natin, mga kapatid, na ano man yung gagawin ng Diyos, it will ultimately result for His glory alone. And that is His pleasure. Lahat po ng gagawin ng Panginoon, lahat po ng bibigkasin niya, lahat ng paplanuhin niya, meron pong purpose. Maging tayo pong lahat na naririto, may purpose ang Panginoon.
Sabi po sa Job chapter 23, samahan niyo po ako sa pagbubuklot ng Bible. Verse 13. Sabi po ni Job, hindi siya nagbabago at di kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. At si Job po kung alam po natin yung experience si Job, sangkatutak at sangkatakot-takot na mga pagsubok ang ibinigay ng ating Panginoon. Pero at the end of the day, sinabi ni Job, hindi siya nagbabago at hindi kayang salungatin, walang makakapigil sa nais niyang gawin. May makakapigil po ba sa ating Panginoon? Sino po? Wala po. In Isaiah chapter 14 verse 24, in English sabi po, the Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be. And as I have purpose, so it will happen. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon, magaganap po yun. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. Mga kapatid. And in Romans chapter 9 verse 20, para sa mga nagsasabi po at gustong questionin ng Panginoon, but who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Pwede po bang sabihin ng isang upuan na bakit siya ginawang upuan? Hindi po, mga kapatid. Pwede po bang sabihin natin kung bakit tayo ginawang ganito? Hindi po, mga kapatid. Because He is the master storyteller. Meron po dito, mga magagaling talaga magkwento eh, lalo na po sa men's ministry, pag nagkikwentuhan na po yan eh. Iba't ibang mga kwentuhan eh. Sila Tito Romy, talagang maraming baon ng mga jokes eh. Nung nakaraan nga lang po eh, may mga baon siya na joke eh. But here, meron po tayong master storyteller. And that is God. Somehow, we realize that great stories are told in conflict. Alam niyo po, in World War II, ang libangan po ng mga sundalo, kung makapanood po kayo ng mga documentaries, ang libangan po nila pag panonood ng movie, tapos minsan yung mga storytelling, ayun na po yung libangan po nila in times of conflict. But we are unwilling to embrace the potential greatness of the story we are actually in. Alam niyo po ba na bawat isa sa atin ay kasama sa istorya ng ating Panginoong Diyos? Think about that, mga kapatid. How insignificant, how small we are compared to the universe na meron po tayo. Ang sabi ko nga po nung nakaraan, kung ito po yung buong universe, ito po, gatuldok po yung pagka naglagay ka ng tuldok, millions of stars pa rin po yung nandun. Ganun po kalawak yung universe, but still, how insignificant we are. Kumbaga parang tayo po ay mga alikabok lamang, tayo mga buhangin lamang sa dagat, but still, God knows each and every one of us. Even yung bilang po ng ating mga buhok. Imagine niyo pong gaano ka-detail ng ating Panginoon. We think God is unjust sa mga nangyari po sa mundo. He is a master storyteller. We may not know every detail of our future. Mga kapatid, sino po dito nakakaalam ng mangyayari sa kanya sa hinaharap? Hindi po kayo si Madam Auring. O, sino po nakakilala kay Madam Auring at ang mahiwagang crystal ball? Wala po, di ba? Hindi po natin alam kung kailan po tayo mamamatay. Tayo po ay nagpaplano, pero ang ating Panginoong Diyos pa rin ang nagdadirect. We may not know every detail of our future, but the Lord is with us through all of it. Kasama po natin ang Panginoon. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, God is with us. God is with us. Baka kailangan niya po yan. Kasi baka yung iba po sa atin nakakaramdam na parang medyo naliligaw, but God is with us. So, ano pong dapat natin gawin? Next slide po, put your hope in Christ. Ilagay mo yung iyong pag-asa kay Kristo. Huwag nyo pong ilagay kung kani-kanino dahil mabibigo lamang po tayo. The manifestation of God's sovereign pleasure.
the sovereign pleasure ng ating Panginoon, His good and perfect will, was manifested ultimately in Jesus Christ. The person of Jesus Christ. And put your trust in Christ, the manifestation of God's sovereign promise. Alam niyo po kaya po tayo naloloko? Diba, ng ibang mga tao, alam niyo po kaya maraming namamanipulate because they put their trust to the wrong person. Marami po dyan, they will just use the Bible for their personal gain. Bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, pagpapalain ka ni Lord. Put your trust in Christ. And lastly, the purpose. Ano po yung purpose ng Panginoon? For us to be one in Christ. Iisa lang po tayo, mga kapatid. Kahit ano po, kumbaga yung parang ugali ng mga kasama po natin, kailangan po natin pagtiyagaan po yan. Kailangan po natin pagtiisan. Kasi lahat po tayo dito, we are under process po ng ating Panginoon. Pag tinignan mo yung katabi mo, may mga ano po yan eh. May mga wino-workout pa ang Panginoon dyan eh. So, chill ka lang. Pag-pray mo. Sabi po dito, reconciliation was made possible because of Christ. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Meron pong isang kwento, isang poet, isang babaeng poet. Pangalan niya po ay Elizabeth. At sila po ng tatay niya hindi okay. Talagang sinasaktan siya. Nung bata siya, talagang ano po, disciplinarian, authoritarian, kumbaga. And then hanggang sa mag-asawa po siya, yung mapapangasawa niya po, kinasal sila nang wala po yung tatay niya doon. Dahil tutol yung tatay niya po doon sa kasal na yun. So, nagpakasal po sila in secret dahil nga po yung tatay niya baka patahin pa yung yung asawa niya. Pakasal sila in secret at sila po ay umalis. Nagpunta po sila sa isang ibang bansa. At etong babaeng ito, nung nasa ibang bansa na sila, parang sabi niya sa sarili niya, kailangan kong patawarin itong tatay ko na ginawa ito sa akin. Yung kumbaga, for the entirety of her life, hindi man lang siya sinuportahan ng kanyang ama. Pero na-instill sa puso niya na patawarin yung ama niya. So for the last 10 years of her life, alam niyo po ginawa niya, nagsulat po siya ng letter. Every week, every month, nagpapadala po siya ng letter. Sinesend niya po doon sa address ng tatay niya. At 10 years later, 10 years po, may nakita po siyang box sa labas ng bahay po nila. Nakita niya yung box, binuksan niya, andun po lahat ng letter niya. Hindi po binasa ng kanyang tatay. At walang reconciliation na naganap. At unfortunately, wala pong reconciliation na naganap sa kanilang dalawa. Dahil hindi po tinanggap ng tatay niya. Hindi binasa yung letter. Kung nabasa niya lang po, kahit isa, dalawa, tatlong letter po dun, sa thousands of letters po na yun, maybe, nagkaroon po ng reconciliation, nagkaroon po ng restoration ng relationship. Maybe, if they just communicated maayos, maybe and maybe, nagkaroon ng reconciliation. Bakit ko po sinasabi ito, mga kapatid? Because reconciliation was initiated ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, siya na nga po yung, kung isipin po natin, parang siya na po yung na-agrabyado, pero siya pa po yung nag-initiate ng reconciliation. Imagine niyo po yun. Kumbaga, pag tayo po, di ba, pag minakaway tayo, siya na nga yung nagkamali, ako pa yung lalapit. Siya yung lumapit sa akin, hindi po Hindi po ganun ang sabi ng Bible eh. Ang hirap po, no? Hindi pa magsabing madali.
Mahirap po yan. It takes the 9 fruit of the Spirit. But anyway, mga kapatid, we were once enemy, turned child or children of God. Next slide po. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusations. So for our application, mga kapatid, malapit na po tayo matapos dahil may tumaas na po na placard dun sa likod. Wag na po kayong tumingin sa likod. Ano po bang ibig sabihin ng under Christ, mga kapatid? Kanina sabi ko po, di ba? We are under Christ. Number 1, we should be partakers of His grace. Ano pong ibig sabihin yan? Sabi po ni Saint Clement of Alexandria, for the sake of each of us, He, Jesus Christ, para po sa ating kapakanan, He laid down His life, worth no less than the universe. But He demands of us in return our lives for the sake of each other. Maaring not to the point ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pero kailangan din po natin na pagsumikapang tulungan ng bawat isa. Regardless, mga kapatid, of the attitude ng ating mga kapatid. And number 2, that we should bring forth much fruit. Sinabi ko po kanina yung fruit of the Spirit. Ito po. Every Christian will bear a spiritual fruit. Somewhere, sometime, somehow. Otherwise, that person is not a believer. Every Christian will bear spiritual fruit. Ayan po yung manifestation ng goodness at ng work ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At tayo po ay magkaroon ng fruit, mga kapatid. Are we under Christ, mga kapatid? If we are under Christ, tatanungin ko po ulit, are we under Christ, mga kapatid? Hello? If we are under Christ, dalawa po ang hinihingi po sa atin ngayong umaga. That we should be partakers of His grace. Kailangan po nating tulungan, pagsumikapan, pagtiisan yung ating mga kasama po. Mahalin yung ating mga kasama po dito. And pangalawa, we should bear or bring forth much fruit. May nababago po ba sa ating mga buhay? O ganun pa rin? Kapag ka makanti ka, mainit na agad yung ulo mo. Kapag ka, walang gentleness, walang self-control, walang joy, walang love, walang peace, walang faithfulness. For our conclusion, mga kapatid, conclusion na po. Pakisabi po sa katabi mo, conclusion na. Gising na, ha? Sasakto lang po tayo sa oras. Inaano po namin talaga na 35 minutes. Medyo konting lang po. There are things we cannot comprehend. Hindi po tayo all-knowing. There are things we will never know. Things that are beyond our imagination and things that are unfathomable. But one mystery was revealed to us, and it is the mystery of His will. At ano pong mystery yon? That both Jews and Gentiles are partakers of His grace, which is in Christ. Tayo po ay pinag-isa ni Kristo. Wala na po ngayon yung parang nationality na ikaw Pinoy ka, ikaw ganito ka. Kasi nagkakaroon po ng pagkakabahagi po dun eh. But in Christ, in the kingdom of heaven, we are all citizens of heaven. We are all under Christ. So, dito po sa FCC Manila, lagi po natin sinasabi, tayo po ay FCC Manila iisang pamilya. Ang pamilya po, kahit anong mangyari, kahit mag-away-away po yan sa loob, hindi po nakakarating sa labas. Baka po nakakarating pa dyan sa labasan ng Amelia kung sakaling may mga nangyari man, di ba? But pag iisang pamilya po, nag-iintindihan, nagmamahalan, di ba? Kumbaga, yung word na tinitiis po natin, yung mga medyo working in progress na mga ugali ng mga kapatid po natin. Because we know that we are one family.
Let no division reign among us, but unity in love and in conduct through the power of the Spirit. Sabi po sa Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Wag na po nating alamin yung mga bagay na hindi naman, kumbaga, yung mga bagay na secret, 'di ba? Na itinago ng ating Panginoon. Wag na po nating alamin 'yon. Kundi mag-focus po tayo sa mga bagay na ibinigay niya, which is in the Bible, the revelation, the truth na binigay niya. Mag-focus po tayo doon. And let us follow the word of God.